Ito na yung ating bagong Honda XRM 125 Fi. Ang kinaganda dito, kaya ko siya kinuha kasi dalawa na yung disc brake niya, harap likod na naka-disc brake. Hindi kagaya yung dati na drum brake yung likod. Tapos ito, kung mapapansin nyo dito sa sa silinyador niya, ayun, naka-quick throttle na siya, yung dalawang kable na yan. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung specs nitong motor na to. Kasi may Google naman, search nyo na lang yung specs niya. Bali ito, ina-activate na ni sir. Tapos kuhanan agad natin siya ng fuel consumption test, short ride tsaka long ride. So ipo-full tank ko na muna siya. Tapos uwi na ako ng Bulacan. Ang ganda gamitin. Smooth yung shifting niya. Tapos basta walang vibrate yung makina. Bali 0 kilometer pa lang. So naka 170 pesos, 2.9. Mga 3.5 siguro to ang nito, fuel tank capacity. Ang ganda kasi nasanay ako na puro scooter lately ginagamit ko. Na-miss ko decambio. Angas Ang ganda ng forma niya eh. So ibabiyahe ko to ng Isabela, pero hindi pa sa ngayon. Baka bukas. Tingnan natin. Merienda muna tayo dito. So nandito na sa bahay si XRM 125 Fi. Yan parang kasing laki lang siya nito ni TVS. Ngayon ko lang pala napansin to. Meron pala siyang pindutan ito. Hindi ko napapansin kanina. So yung trip A yan 29.2, trip B, tas yung total. Ito yung pwede i-reset, trip A and trip B. So gagawin ko na lang dyan yung trip A natin sa fuel consumption test. Tapos yung trip B sa change oil. Bali mula dun sa kasa sa Honda West Avenue kay Ma'am Orphy, siya kasi yung head doon. Yung iba kong mga Honda Beat doon galing, mga 2018, 2019, 2021. Doon ko kinuha. Nagkaroon pa ako ng 2020 model nung Honda Wave 110R ganun. Basta puro madalas doon ako. Yan, so 29.2 mula doon sa Honda West Avenue, yung malapit sa SM North. Mula doon hanggang dito sa bahay. Tapos ang experience ko naman dito, mahina yung vibration niya o parang wala yata, hindi ko naman nararamdaman. Maganda rin yung arangkada. Tingnan natin yung gas. Pinapull tank ko kasi yung kanina dun eh. So yung gas natin ay full tank pa rin. Hanggang siya kanina eh. Di ba yung bakal na yun? Mas mataas siya ng konti dun. Ngayon, hanggang dyan na lang siya sa may bakal. Tignan ko kung kailan ako babiyahe na Isabela. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas. Bahala na pagka maisipan na. Tapos ito, okay rin to kasi medyo malalim siya. Tapos nandito na pala yung battery niya. Tsaka yung mga fuse nandyan na rin sa loob. So far, okay naman. Bale ito, bibilan ko pa pala to ng top box bracket. Paano pala to? Patagilid pala to. Ito pala. So kuha na ko siya ng top box bracket para
Lagay ko yung top box ko na dito sa bahay. Pag may isipan ko, biyahe ko agad to ng Isabela, long ride. Ano to walang ORCR, walang plaka. Yan, tignan natin pag na checkpoint tayo kung ano sasabihin nila. Pero alas 12 naman ako maalis eh. Diba rating ako sa Isabela, minsan mga alas 7 ng umaga, alas 8 ganun. Pinakamatagal na yung 8 hours. Pag 12 ako malis. Kukunin ko sana yung click. Kaso nalangan ako eh. Parang di ko ano kasi yung mga motor na may radiator. Ito naman, naibiyay ko na ng Isabela. Ang problema, 11 to 12 hours ako. Medyo natatagalan ako sa biyahe. Tapos nung ginamit ko yung NMAX ng kapatid ko, 6 hours lang. So ngayon ito, tatry natin to si XRM kung ilang oras. Yun nga lang ito, hindi siya tubeless. So magbabaon tayo ng interior. Bibili tayo interior. Meron ako nakita doon. Yung tinatawag nilang dual sport na XRM 125 FI din siya, pero drum brake ito. Mas mura siya ng almost 4,000 pesos ang difference nila. Yan, ganito siya yung preno ni TBS. Ganyan yung preno nung isang XRM doon. Pero mas gusto ko kasi ganito na eh. Kasi pag tumatakbo ka sa daan, mas maganda yung braking power pagka disc. Tsaka pala ito, syempre alam naman natin, mahina itong na to, halogen bulb na yan. Titignan ko kung saan pwedeng ilagay yung MDL. Gabi na nga ngayon, test natin yung headlight kung gaano kaliwanag. Tingin ko itong stock headlight medyo okay na siya Kaya ako kasi laging tinetest na pinakamadilim. Kasi pag biniyahe ko na Isabela, madaling araw kasi mga alas 12, alauna ng madaling araw. Sobrang dilim sa bundok eh. So yan yung low niya. Siyempre pag tumatakbo, naka-revolusyon, liliwanag pa ng konti yan, ganyan. Pagka high beam natin siya, medyo lumayo yung range ng ilaw. Yan, kumukurap-kurap siya kasi to eh, stator operated to XRM 125, hindi naman siya battery operated. So dito nakahanap ako ng mas madilim pa dun sa dati kong pinapwestuhan. Dito sa likod medyo maliwanag kasi may ilaw. Yan Pero dito, patayin ko ilaw. Yan. Ngayon hinahanap ko ng dilim para makapag test ng ilaw. Ganyan kasi yung ganyan ang dilim sa bundok. Sa may Karanglan, paakyat ng Santa Fe. Basta sobrang dilim doon, may mga part doon na walang street lights. So kailangan pag magte-test ako, ganun din kadilim. Pati sa bandang Jadi, yung papunta na ng boundary ng Isabela tsaka Biskaya. So dito test natin yung ilaw. Yan. Low muna. Yan yung low. Medyo malawak yung sakop niya, mukhang okay naman siya eh. Malawak yung sakop. Pag nandito banda sa cockpit, yan malawak yung sakop niya. Pagka naka high, yun mas siya, hindi siya sobrang high na nakakasilaw. Kung titignan nyo, mas lumayo lang, medyo nagdagdagan ng distance. Pag lumayo ako, ganyan siya. Tignan ko kung ibibiyahe ko to ng ganito o lalagyan ko ng MDL bago ibiyahe. Pero tingin ko okay naman eh. Ganyan siya kalayo. Balik natin yung low, titignan ko kung okay din. Sa low beam niya mukhang okay naman na. Sa bagay, pagka nasa bundok ako, palagi ako naka high beam dun eh. So ganito dapat yan. Pag-iisipan ko pa kung lalagyan ko siya ng MDL. Madilim yan. Mukha lang maliwanag kasi dito sa likod may street light pero madilim yung harap niya.
Subukan natin bumiyahe doon sa loob. Testing natin. Hindi ko na ikakat to para diretso. Check ngayon natin. Yan yung low. Ang nakakatakot dito, baka may makita akong multo. High beam nga tayo. Yung high beam, puta, kita na dun, oh. Yan yung cockpit. Yan. Yan yung low, ito yung high. Parang nakakatakot dun, ah. Pero ang layo na rin ng range niya pala. Nakakatakot na dun, ah. Low ulit natin yan. Pag low kasi, kita mo lang yung nasa harap mo. Pero yung medyo advanced, medyo madilim, no? Subukan natin patayin ulit yung makina. O yan, ganyan kadilim dito. Yung sa likod, doon. Diyan ako pumasok. Sobrang dilim dito. Kaya mag-high beam tayo dito. Ayoko na. Puta, baka may makita akong multo. Ayan, basta ganyan siya kalayo. Tingnan ko kung ano, okay na siya ibiyahe ng ganyan. Kasi yung TBS ko na XL100, nilagyan ko muna ng MDL bago ko ibiyahe ng Isabela. Kaya ang ganda nung biyahe. Ito yung model house, so baka mamaya may multo dyan. Kaya tigilan na natin to. Tingin ko kaya, mukhang okay naman. Mukha namang malakas yung halogen na to. Ayan, dito, nakalabas na ako dito sa may kalsada. Dito medyo maliwanag na. Yan, oh. Tapos doon talaga madilim sa loob. Tapos ito napansin ko, pagdating ng 30.5 kilometers, nabawasan na siya ng 1 bar. Hindi ko alam kung ilang litro yun, eh. Basta syempre bago naman bumiyahe sa Isabela, kunin natin yung ano, yung unang fuel consumption test. Tapos yung susunod, yung pagbiyahe na natin ng malayo. So nagamit ko ulit, naka 76.9 kilometers na. Bali 77 na natin yan. Full tank ko muna. Full tank. So naka 1.425. So itong ano, 76.9 divide natin sa 1.425 liters. Makita natin na nagpi-53.9 o round up natin 54 kilometers per liter. So isisiro ko na yung trip A. Kasi anong oras na ngayon? Alas 9 na, 9:30 na ng gabi. Tutulog muna ako. Yan, nakaayos na yung ating gamit. Ano kasi ito eh, chainsaw to na 24 inch. Gagamitin yan doon, pang putol ng mga kahoy. Ang dami kasing nagtumbahan doon sa ano, Isabela. Okay, so matutulog na ako ngayon. Yan, 1.5 kilometers mula doon sa gas station dito sa Petron Muson. Total 78 todo. Okay, tulugan na. Tapos ito pala, nabubuksan naman to na onte. Yan o.
Babawanin ko yung tape tsaka flashlight na may ano to, cutter. Kasi pag magpapagas ako, tatanggalin ko lahat ng tape na yan. Siguro mga 2 beses lang naman ako magpapagas. Tapos, hi Pong. Siyempre, for registration, walang ORCR. Ang dala ko lang yung resibo. Nagamitin ko na lang yung action cam ko pag biyahe. Dito ka muna sa bahay TBS. Pahinga ka lang dito. Okay, time check muna tayo ngayon. 3:58 AM. Dito tayo sa bypass. Nakaka 35.8 kilometers na tayo. Dito pala tayo sa bypass mag-check ng top speed. Na pala yung dulo, the Caso Bay. Stop over lang ako saglit at check ko yung video. Doon na siguro ko sa kakain, sa Karanglan ulit. Pwede kaya sa San Jose na lang. .4 kilometers na mula Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Total odo natin 1, 2, 3. 4:10 AM na ngayon. Bali parang 10 minutes lang yung bypass. Maya na ulit ako mag-video kasi sobrang dilim. Yun, so nakita natin yung top speed nya 107, 107. Pero try ko mag top speed ulit banda ron sa may na yung mahabang stretch. Tingnan ko kung saan banda. Grabe, sobrang traffic. Daming truck. Shit, hindi tayo kasi dyan. Paglagpas lang nung gapan na arko. Yung pala one way dito. Kaya pala one way Stop over muna ako dito. Santa Rosa, Fuel Star. Ihing-ihi na ako Tsaka magkakapote rin ako. 91.4 kilometers. Nandito na tayo sa Llanera. So nakaka 147.6 kilometers na tayo. Bali sa 150 papagas na tayo.
Total Odo 224. Sa 150 kilometers papagas na ako. Tatanggalin ko. Pero kakain muna ako dito. Time check 6:39. Pansit kanin nga. Kakain ko yan? Ano na ba? Bicol. So kain muna tayo. Okay, tapos na tayong kumain. May GT oil dyan eh, gasoline station. Magbabaklas tayo ng mga scotch tape. Ito na yung GT oil. Ano ba yung color? Green. Wait lang. Wait lang, magbabaklas lang. Patit. Ganyan lang yun. Kaya okay na po. Full tank. Sige, okay na. 122. 123. Ay, flat handle yan. Wala pa eh. So naka 2.24 liters tayo. Check muna natin yung fuel consumption niya. 148.2 divide natin dun sa 2.24 liters. Naka 66 km tayo. 66 km per liter yung gas consumption niya pag long ride. Panay yun eh, panay birit ako ng birit. Nag top speed pa ako ng 107 yata yun. So tipid nga talaga to si XRM 125. Haba ng traffic oh. Ano kayang meron dito? Ay one way yata. Grabe ang haba oh. Hindi ginagawa yata.
May ginagawa pala dito sa tulay. Magaling tong truck na blue. Malakas ang loob. May tumaob dito. Nadulas siguro. Grabe. Madulas. Palay pa yata yung dala niya. Ang lakas, dito na rin. Konting kembot na lang to. Sa pela na, malapit na.
Over muna tayo dito sa ano, GT Oil Santa Fe. Ihi muna tayo. Ihi na ako. So nakaka 54.2 na tayo mula dun sa ano, pinagpagasolinahan natin sa San Jose. Time check tayo, 8:45 AM na. So i-charge ko muna tong ano ko, camera. Wala kasing charger to sa XRM eh, so nagdala ako ng power bank. Isang battery kasi 40% na lang eh. Tapos pagkatapos nyan, ilipat ko ulit to, itong Telesin. Ito 7% na lang. Doon na ako magbibideo ulit. Time check tayo, 10:19 AM. Dito na tayo sa may Bagabag Bridge. Ay, pagtapos ng Bagabag, Jadi na. Ngayon lang kasi na full charge tong ano, camera eh. Let's go. Meron pala akong nakita rito. Ayan o, kung makikita nyo, Ramon Cordon, Jadi Bypass Road. Yan o, dito siya o. Pero pinagbibiladan pa lang ng mga mais ngayon. Mapapabilis na yung biyahe sa susunod pagka nag-open na yan. Sana mag-open na agad. Silipin natin. Dito, ang ganda, bundok din yung dadaanan, no? Ate, hanggang Ramon na ba to? Ah, hindi pa pwedeng dumaan? Pero pag natapos hanggang Ramon na. Sige, salamat. Ayun nga. Napapabilis ang biyahe natin sa susunod. Dito na tayo kakaliwa, hindi na tayo didiretso ng yung boundary ng ano, Vizcaya at saka Isabela. Hindi na tayo dadaan doon sa Welcome to Isabela. Ayun na, Isabela, walang picture dito. Dito na lang. Pero kailangan may picture taking tayo.
Yan, nag-picture taking lang tayo dito. Wala na kasi yun dun sa ano yung boundary sa may tulay. Wala na yung Welcome Isabela, ito na meron. Kasi dun yung Isabela Day will be done. Kaso hindi naman masyadong kita. Masyadong malayo. So, dun na ako ulit magbibideo sa may bandang ano na, San Mateo na. Kasi wala namang yung ibang madadaanan dyan puro kalsada na yan Dito tayo sa may Oscares, Ramon. Bali, kakaliwa na ako dyan po kakaliwa na ako sa may Sinamar. Dito na tayo sa San Mateo, Isabela. Dito na ako papasok sa may Barangay Sinamar. Itong may kulay green na arko. Dire-diretso na to. Itong kalsada na to, dire-diretso na yan hanggang papunta ng bayan ng San Mateo. Pag doon kasi ako sa highway, medyo lalayo pa ako kasi looban pa kami. So ngayon ko nakita, nagbi-blinking na yung pagdating ko lang dito sa Sinamar, tsaka nagbi-blink yung fuel gauge. Ayun yung aking fuel gauge, blinking na siya. So 183.6 kilometers mula San Jose City, Nueva Ecija. Medyo malayo-layo pa ng konti yung bahay tsaka yung gasoline station. Doon ako magbibideo ulit. Buti umabot. Isang full tank pala yung San Jose City, Nueva Ecija, doon sa kinainan ko. Hanggang dito sa San Mateo, Isabela. Dito yung gasoline station Ay, ito. Ito yung bago, JCL. Ay. Yung regular lang, bro. So full tank na. Bali naka 3.12 liters. Ito 189.1 divide natin sa 3.12. Nakita natin nag 60 km per liter. Okay, pauwi na tayo ng ngayon, Bulacan. Ngayon ay November 24. So hindi ko na siya masyadong kukuha na ng full video para mabilis ako makabiyahe. Bali ito, nag-change oil pala ako kagabi. So yung trip B, siniro ko na. Total natin 431. Yung trip A, galing ako sa nung bayan, palengke ganyan. So maya alis na rin ako. Okay na ito. Okay na yan? Nandito na tayo sa Petron Muson, San Jose del Monte. So naka 355.8 kilometers na tayo. Blinking na yung fuel gauge. Tapos pagas na tayo, papultang na tayo dito. Kasi add ko lang kung ilang litro yung na konsumo mula nung kanina nagpagas. Ang huling pagas ko sa may Santa Fe, i-add ko yon kung ilang litro to, tapos divide natin dun sa sa trip meter. Okay na, 170.
So 3.229 plus natin yung kanina. Yung 3.229 liters plus natin yung 2.72 liters kanina nung huling nagpagas tayo sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ngayon nandito na tayo sa Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Nakita natin na naka 5.949 liters tayo. Tapos i-divide natin to dito sa 355.8 divide by 5.949. Makikita natin na nag 59.8 kilometers per liter. So ano yun, 60 kilometers per liter na pag ni-round off. Bali kasi kanina puro biritan ginawa ko. Bali umalis ako ng 9 AM dun sa Isabela. Tapos nandito na ako ng 5 PM Muson, San Jose del Monte, Bulacan. So itong trip A, sisiro ko na siya kasi nandito na ako sa may bahay. Ito yung ano, nag-change oil kasi ako dun eh. So naka 338.4 kilometers. Every ano ko na lang, every 2,000 kilometers ko na lang yan papalitan, or 2.5. Tapos total odo natin 770 kilometers. Bari ano pa lang to, 3 days old pa lang to sa XRM natin. So okay naman, wala naman ako masabi sa fuel consumption niya. Tsaka sa top speed niya naka 112 ako, pero hindi ko na na-video eh. Yung na-record ko lang sa video is 107 lang sa Plaridel bypass. Pero kanina sa may bandang Aritao to Bambang to Aritao road, yon naka 112 ako. Pero mahabang kalsada kasi yun. So okay na. Ang ganda to, ang ganda palang gamitin ito.